nandito kami sa DFA Pampanga. So, magpapa-apostille kayo. Dalhin nyo yung original copy ng marriage contract. Tapos, kailangan may government ID kayo. And then, magpapa-xerox kayo. Yung marriage contract nyo, ipa-xerox nyo. Tapos, yung inyong ID. And then, dito, yung public assistance. Doon kayo didiretso, dadalhin nyo. Kasama yung ID, original marriage contract. And then, bibigyan kayong blue na papel. Pipila pa nyo lang yun. And then, yun sa guard. So, iintayin mo yung pangalan mo. Tapos, mamaya papasok na sa loob. So, hindi tayo pwede pumasok doon. Kasi bawal. So, ganun lang kadaling kumuha or magpa-apostille ng marriage contract. Tapos, yung kinuha ko, express na yung 2 days lang ma-release na siya. So, mabilis lang. Hindi na to online. So, pwede siyang walk-in. So, ayun na. Ito lang. Dito nakatulong ako na solar view na binigay ng guard. So, hintayin ko na lang ang tawag ng guard para pumasok dun sa loob, mag-check naman, tapos after yung pag-payment. Guys, tignan nyo yung pagkakaiba ng authentication certificate noong 2011. Ganito ang itsura niya. Ayan. 2011 yan, guys. So, nagbago siya noong 2017 naman. Ipapakita ko naman sa inyo yung 2017. Ito naman ngayon ang 2017. Ayan siya, guys. Sa DFA yan, guys, nakuha. Yun yung mga documents ko na nakuha noon. Marriage contract, birth certificate, ganun. Ito ay birth certificate ko yan. Marriage contract ko yan na pina-authenticate. Ngayong 2023, ang tawag na nila ngayon ay apostille. So, ayan guys, yan ang pagkakaiba nung nauna, nung 2011 at 2017 na nakuha ko. Hindi ko na pinakita guys yung nasa ilalim. Basta ganyan na yung itsura ngayon ng apostille. So, yan ay nakuha ko 2 days after 2 days lang nakuha ko na siya. Bali, ang binayaran ko ay 200 pesos. Kung kukuha kayo ng apostille na yon, kailangan may kopya kayo ng marriage certificate, birth certificate, or ano pa man. Kailangan meron siyang galing sa PSA, lahat ng documents na yon. Or kung minsan kasi may maselan, gusto nila yung may dala ka pa rin galing sa munisipyo. So, better na kumuha na kayo. Pero ako, ganun kasi yung sinabi sa akin nung una. Sabi sa akin, bakit wala yung copy nung galing sa munisipyo? Sabi ko, nakakuha na ako before, so hindi naman ako hinanapan ng ganon. So, pinilit sa akin. Sabi niya, sige ma'am, kung halimbawang hindi tanggapin ito, kasi iba-iba daw ang pumipirma. So, ang sabi ko, kung hindi tatanggapin, hindi sabi nung hindi tatawagan daw ako. So far, hindi naman nila ako tinawagan at inapprove naman nila after 2 days, nakukuha ko na yung apostille na marriage contract ko. So, yun lang guys. And doon, dapat meron kayong valid government ID. Ayun, pumunta lang kayo doon sa DFA. Kung saan man kayo mas malapit kami dito ay DFA Pampanga kami. So, yun lang. Kung gagamitin nyo kasi yan pagka mag-a-abroad kayo, kailangan i-xerox ninyo yung inyong ID, na government ID ninyo, at yung kung ano man yung ipapa-apostille ninyo. So, yun lang guys. Mas madaling umano dito sa Pampanga kasi hindi mo na kailangan magpa-schedule or mag-online schedule. Doon, walk-in lang siya. Yun. So, at least sana nakuha kayo ng idea guys. Mas maganda, kumpletuhin ninyo. At nga pala, yung pinaserox ninyo, kailangan lalagyan ng signature. Ang naririnig ko doon, yung halimbawa, yung iba yung naglalakad, kailangan may photocopy sila at lalagyan nila ng signature yung mga IDs nila. So, ayun lang guys. Sana nakukuha kayo ng idea. Bye! Keep on watching sa mga aking mga uploaded na video. Mag-like and subscribe kayo sa aking channel. Bye! Hit the notification bell. Thank you. Bye!